mga naghahanap ng trabaho, maraming kailangan sa airport. At kahit high school graduate, pwedeng mag-apply bilang tagalinis ng eroplano. Yan ang sinubukan ni Apple Salandon. Iba't iba ang pakulo ng mga airline companies para dumami ang mga pasahero. Kaya kahit may krisis, maraming sumasakay ng eroplano. Katunayan, in demand ngayon ang mga trabaho sa paliparan o airport services. Sa pinuntahan kong Manpower Agency, mahigit sa 500 aircraft cleaners o tagalinis ng eroplano ang kailangan nila ngayon. Kailangan ng graduate ng high school ang aplikante, may NBI clearance at malakas ang pangangatawan. Kaya naman sinubukan kong mag-apply bilang aircraft cleaner. It's not as easy as what you think it is kasi yun ay isang trabaho na napaka-tedious o napaka-busising gawin. Alas 9 ng gabi ang duty ko sa NAIA Terminal 3. Suot ang uniforme at bitbit ang panlinis. Inakyat na namin ang unang eroplano para maglinis. Mahirap pala ang maglinis ng eroplano. Kailangan maging maingat. Mahal kasi ang bawat parte ng eroplano. Ang pintuang ito pa lang, $1 million yung halaga po nito. Bawal yung brush dahil bawal masugatan yung toilet bowl. Isang eroplano pa lang pagod na ako. May 1 dosenang eroplano pang kailangan naming linisin ngayong gabi. Pero ang mga kasamahan kong aircraft cleaners, todo sa paglinis pa rin. Si Mang Romel, 8 taon nang naglilinis ng eroplano. Marangal na trabaho. Iba ho yung eroplano ho yung nililinis. At kahit nasa 382 pesos kada araw ang sahod niya, masaya na rin daw siya. Kumpleto kasi sa benepisyo ang mga tagalinis ng eroplano at may overtime pay pa. Para sa Bandila, Apples Halandoni. Muling nanguna sa ratings ang mga programa natin dito sa ABS-CBN. Batayan sa latest results ng TNS Media Research para sa nagdaang buwan ng Marso. Number 1 pa rin ang ABS-CBN sa nationwide TV ratings. 7 sa 10 top rating programs ang mula sa ABS-CBN. Nangunguna pa rin ang mga telenobelang May Bukas Pa, I Love Betty La Fea at Tayong Dalawa. Pang-apat ang maalaala mo kaya. Nasa ika-5 pwesto naman ang TV Patrol World. Pasok din sa top rating shows nationwide ang Rated K, The Singing Bee, Sharon, XXX at Wawawi. At ang bagong game show na Pinoy Bingo Night. Higanteng water slide, resort sa Boracay, Manggahan Festival at Canine Festival sa Israel. Yan ang mga patok na balita ni Richie Velarde. Nagpasiklaban ng dog owners sa Israel sa pagdiriwang ng Canine Festival. Ibinida nila ang naiibang talento ng kanilang aso. May tumalon mula sa helicopter, may nagpakitang gilas sa paglalaro ng soccer, may humataw din sa sayawan. Kung ibinida ang mga aso sa Israel, mga produktong mangga naman ang pinagmalaki sa festival sa Guimaras. Nagkaroon ng trade fair, tampok ang mga produktong gawa sa isla. Highlight ng okasyon ng Eat All You Can ng mangga. Kung may Manggahan Festival ang isla ng Guimaras, may bagong bukas na luxury resort naman ang isla ng Boracay, ang Shangri-La's Boracay Resort and Spa. Napabalita na nagpabook dito nung nakaraang linggo ang Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie. Pribado kasi ang lugar at hiwalay sa mataong bahagi ng Boracay. Pang world class din ang resort na ipinakikita ang ganda ng mga disenyong Pinoy. Gaya ng resort sa Boracay, patok din na pasyalan ngayong summer ang higanting water slide na ito sa Samal Island. Gawa ang slide sa matibay na canvas at hindi tulad ng ordinaryong konkretong slide, sumasayaw ito sa hangin. Big hit din ang Blue Jazz water slide sa Samal Island. Para sa Bandila, Richie Velarde. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw po na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim na nag-iisa nating Bandila.